reaksyon dito ang panayam ni Ed Lingaw kay Attorney Claire Castro tungkol dito sa rally at sa pasabog ni Saldico na napakalaking issue, viral issue at marami ang naniniwala kay Saldico. Kaya dito sa video ito ay papaliwanag ni Attorney Claire kung bakit butas-butas yung mga testimonya at mga sinasabi ni Saldico na pawang kasinungalingan. Kaya ito ang video atin pakinggan at panoorin. Courtesy ng TV5 with Ed Lingaw and Attorney Claire Castro. Ali, what do you think of all these? Handa naman ang ating kapulisan, handa ang ating gobyerno dahil alam naman natin na magkakaroon ng 3 araw na rally. So hindi naman ito pinabayaan ng PNP. Ang PNP ang direktiba diyan ay panatilihin ang kapayapaan at proteksyon ng ating mga kababayan. Nasaan po ang Pangulo ngayon? Siya ba ay nakamonitor? Mayroon na ba kayong nakuhang reaksyon mula po sa kanya about this rally? Ganun pa rin. Katulad nung nakaraang September 21, nakamonitor pa rin ang Pangulo within the vicinity ng Malacanang. So, nakikita naman po niya ang galaw ng ating mga kababayan. Okay, go ahead. Well, kasi pag-uusapan na natin, lumabas na po yung tatlo at final video statement ni former Congressman Zaldico. Ano po ang reaction niyo doon? And I think yung unang sinabi niyo po may mga inconsistencies doon. Can you elaborate with us kung ano po yung nakikita niyong inconsistencies doon sa video statement na inilabas niya? Okay, marami po. Okay, so ito mga kababayan, tutok tayo ngayon. Pakinggan natin ng mabuti itong inconsistency ni Saldico sa kanyang payag. Kasi, naku, grabe no, ang inconsistency niyan, pinaka-inconsistent na sinabi niya. At yung nasa video niya na year 2024 ay may petsa na year 2024 yung mga pictures. Paano nangyari na 2024 yung mga mali-malita na pera? Ang budget na pinag-usapan ngayon ay 2025, di ba? Na budget. Tsaka sa tagal nang nagtatago yan, nakapag-isip na naman sila kung ano yung mga paninira nila. Ganyan yung mga yan. Tapos yung galaw ng camera ay AI. AI yung camera sa maleta. Tingnan yung mabuti yun mga kababayan. Ang movement ng camera pa ganun lang eh. Dapat kasi mayroong ganyan shaky hands na paghawak sa cellphone. Magano naman yung kamay natin eh. Bakit ganun lang? Horizontal lang yung movement. Dapat kasi gumaganon din. Diba? At saka napakalinaw ng kuha eh. Parang kinuha talaga ng galing sa AI na mga shot. Napakalinaw. Kaya doon pa lamang AI na yung mga malita na yun. AI video, AI picture. At walang malita na di coloris ha. Na ganun na mga kulay. Diba kahit mag-ikot kayo sa mga department stores. Walang malita na makikita na green. Nakakita na ba kayo ng Samsonite na green? Iwan ko lang kung meron. Karamihan ng Samsonite, itim, brown, silver, gray. Diba? Yun yung mga kulay. Meron din mga pula, brown. Pero yung green, yellow, naku, hindi ka makakita nun. Tanging AI lang ang gumagamit ng gano'n ng mga kulay. Kasi siya pag-type doon, sa gumawa ng AI video, ita-type niya yun na give me different colors of maleta or Samsonites. So ibibigay yun ng AI na video or picture. So kung ano ang maiisip ng AI dahil computer yan, ay ibibigay niya ang lahat ng color. Kaya lahat ng color ng rainbow nandun, di ba? Tingnan nyo. Kasi AI nga siya eh. So mga 7 color yun binibigay doon. 7 kulay. Kahit sa ang department store kayo mag-ikot, hindi kayo makakita ng green na Samsonite tsaka dilaw na kung paano nangyari yan. Mayroon pang orange eh. Ang hirap-hirap na mga kulay na yan. Hindi kagawa ang kumpanya ng Samsonite ng ganyang mga kulay. Hindi yan safe na kulay. Ang safe na kulay, professional colors, black, gray, pwedeng brown, Red. pero wala ring white eh. Merong dirty white. So black and gray, brown, yun lang yung pagpilian na kulay ng Samsonite eh.
Okay, so ito patuloy na tayo sa pahayag ni Claire Castro tungkol sa itong kapalpakan at mga loopholes at mga butas sa sinabi ni Saldico. Series 1, Series 2, and Series 3. Okay? Opo. Sa una pa lang, sinabi na natin, video 1 muna tayo. Sinabi niya na kailangan pa siyang utusan di umano ni Secretary Mina para maglagay ng instruction. Samantalang may power naman na yung ehekutibo na gumawa mismo ng proposed budget. So, ba't kailangan tapikin pa siya? Sabi nga nila, hindi ko na kailangan tapikin para sa insertions. Pwede na ipasok yan sa NEP. Di ba? Kasi may kapangyarihan naman sila. Kung ayaw niyong tanggapin yung proposed budget nila, edi huwag niyong payagan. Pero nandun eh. Pwede nang isingit doon kung ano yung gusto ng isingit ng Pangulo. So, nasa NEP. Pangalawa, ang sinabi niya, November, bago magsimula ang BICAM conference, kinausap siya ni Secretary Mina. Pero doon sa video 2, kung mapapansin ninyo, sinabi niya na yung maleta na pinadala niya, unang-unang maleta lang yon. Walang anumang ebidensya doon, kundi maleta. Merong mga dates, ito very important ito eh. May mga dates siyang inilagay doon. Merong dates na January 2024 hanggang November 2024. Pero doon sa una niyang video 1, ang sabi niya, nag-umpisa silang mag-usap ni Secretary Mina di umano bago mag-start ang BICAM conference. Nag-start ang BICAM conference for the 2025 budget. November 2024. Tama. So paano ka makakapag-deliver di umano na ng Ay, sablay. January 2024 hanggang November 2024? Doon pa lang yung sablay na. Pera from the 2025 budget. Diyos ko po. Pangalawa, naglagay naman siya ng date na January 2025, March and May 2025. Pero tandaan natin, as early as January 13, 2025, vacant na yung position ng panibago na chair ng Appropriations Committee sa House. Wala na So siya. kung wala ka ng power, how could you do that na mag-deliver ka ng maleta ng 2025? Wala ka ng Tama. power. So, at the same time, sabi niya, 100 billion ang pinili to insert. Mali-mali. Hindi ba taliwas yun sa ginawa ng Pangulo na 194 billion pa ang kanyang vinito? So para bang Binito na nga eh. billion, pero magtatanggal ka ng 194 billion? At ngayon, itong pinaka-third niya, sinabi niya nag-deliver sila o nagbigay sila ng 56 billion. Bakit nasabi niya sa video 1, ay video 2, 100 billion? Out of the 100 billion, may 25%. So dapat 25 billion. Ano niya masasabi ngayon na 56 billion, nag-abono pa siya. So, ang dami-daming inconsistencies na sana yung mga kababayan natin na bukas yung isip, hindi mga blind followers ng kung sino-sino, mabuksan yung isip nila na itong mga sinasabi, isaldi ko ay pawang kasinungalingan, walang ebidensya, tahi-tahi, at yung sinasabing expose na mukhang ay sa kanyang at mga kaalyado, expose, naging comedy series na, dahil katawa-tawa talaga. Talagang katawa-tawa yan, mga Diyos ko kababayan, po. sa mga intelihenteng tao. Pero doon sa mahihinang pangunawa, Wala, mga ub-ub eh. Talagang maniniwala yung mga ub-ub na yan. sigaw ng sigaw na eh. Na totoo daw itong sinabi ni Saldico. Kung totoo yan, sinabi ni Saldico, dapat sinalin niya yung sarili niya. Dapat sinabi rin niya na ako rin, nagnakaw ako eh. Kasi nakabili ako ng condominiums na marami. Nakabili Helicopter. ako ng yate, nakabili ako ng sports car, luxury cars, nakabili ako ng Jet. helicopters, 3, at nakabili ako ng jet plane, 4. Napakarami nun. Saan sa kumuha ng pera, mga kababayan, di ba? Sinungaling. Kaya, diyan natin malalaman na si Saldico ay targeted yung kanyang expose. Tinatarget niya talaga si PBBM. Bakit hindi niya targetin si Escudero? Yung mas malaki yung insertion ni Escudero, 142 billion. Di ba? Mga kababayan. Tsaka may president budget sa NEP. Si BP Sara nga, mayroong 700 million na budget ngayon. Ngayong 2026, approved na. Walang ginagawa eh. Ikaw bang magiging presidente? Siyempre, meron kang malaking budget kasi presidente ka, mga kababayan. Ang masama diyan ay nagtuturo si Saldico pero hindi niya tinuturo yung ibang magnanakaw at hindi din siya umamin na siya rin ay nagkasala. Di ba, mga kababayan? Okay,
Okay, so patuloy tayo dito sa part 2 video ni Saldico. Pakinggan natin to ha. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din. Yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Naku, wala daw napunta sa kanya. Huwag pupunta sa akin. Sinungaling, sana tamaan to ng kidlat na 3 beses. Diyos ko po. Di ba walang napunta? Saan galing yung pambili ng eroplano tsaka helicopters? Kitang kita na nga ang Luxury cars. Di ba congressman lang naman nakuha to. Di ba, ang mong daming pera congressman eh. dito sa amin pero walang ganun eh. Ibig sabihin, meron talagang anomalya na ginawa. Di ba mga kababayan? O patuloy tayo dito sa sagot ni Claire Castro. Okay, pakinggan natin. They may hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Mhm. Alright, yan po yung part 3 ng kanyang video. At doon sa post, Teka, gumagawa siya ng kwento na papatayin daw siya pag Oh, kaya nga. Paano siya patayin? Sa airport, salubungin na siya doon ng escort ng gobyerno. Tanga. Dalhin siya doon sa Blue Ribbon. At merong mga military police sa Blue Ribbon. Babantayan siya doon. At saka hindi yan gagawin ni PBBM. Kung may babaril sa kanya, ituturo si PBBM. Yan na. Tutulad yan kay Ninoy Aquino, kay Benigno, na tinuro si Marcos. Kahit na hindi si Marcos ang nag-utos. Diba? Alam niyo ba kung sino yung mastermind talaga sa pag-assassinate kay Benigno? Hindi Pilipino, makapangyarihan na bansa, na tao. Kaya kahit umupo na si Cory Aquino, hindi niya na-solve kung sino ang mastermind. Kasi nang malaman nila na ang nasa dulo ay napakalakas na bansa, makapangyarihan, tumigil na sila sa investigasyon si Cory Aquino. At walang nakulong doon sa ano. Kasi ang mastermind doon ay hindi mo pwedeng banggain yun. Hindi pwede. Yun ang pinaka-powerful na hindi natin sasabihin. Baka maano pa tayo. Diba? So ito, sinabi ni Saldico, babarilin daw siya. Sino namang babaril sa kanya? Talagang ipakulong siya ni Remulla ng ombudsman kasi merong sariling investigasyon ng ombudsman eh. Pwedeng si Remulla lang ang action dyan. Kulong yan eh. Sigurado. Ngayon sabi ni Saldico, magaling daw yung senador. Magaling daw yung senado kasi nandun yung mga magnanakaw na kapanalig. Magaling. Magaling mga magnakaw. Si Jinggoy. Marami doon, di ba? Si Villanueva. At yung author ng ng Gutisa, sino bang senador ang author nun? Di Marco Beta. Sinabi niya na matalino. Di ba?